Bakit sapat na ang Biblia? Kaibigan, paano mo nalalaman kung tama ang pinaniniwalaan mo? Binabase mo ba ito sa tradisyon, majority opinion, o personal experience? Ngayon pag-usapan natin ang isang mahalagang tanong. Sapat na nga ba ang Biblia o kailangan pa nating dagdagan ng iba pang mga authorities? Kung ikaw ay seryoso sa katotohanan ito, stay with me. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Meron lang ako share na 3 bagay sa inyo. 3 points to share. Number 1, the Bible is inspired by God. Ang salitang inspiration dito ay God's breath or God's breath. Hindi lang ito gawa ng tao. Ito po ay verbal plenary inspiration. Ang ibig sabihin po, bawat salita na mula sa Diyos o bawat salita ay mula sa Diyos. Hindi lang ito konsepto o idea. Kung ang Diyos ang may akda, then the Bible carries the absolute authority. Hindi ito just a suggestion, hindi ito opinion, ito ang salita ng Diyos. Pangalawang bagay. Number 2, the Bible is sufficient. So verse 17, it says there that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. Truly furnished means complete, equipped. Kung ang Biblia ay kompleto para sa inihandan ng tao, ng Diyos, bakit pa tayo magdaragdag ng mga bago pang revelations? Bakit pa tayo aasa sa traditions na wala naman sa Biblia o Scripture? My position stands on sola scriptura, or Scripture alone is our final authority in faith and practice. At ang panghuli, the Bible is our defense. Bilang apologetic channel, tandaan po natin, in 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord in your heart and be ready always to give an answer. So salitang answer dito ay apologia o apology. Means depensa. Hindi tayo nakikipag-debate para manalo. Bibigay tayo ng depensa dahil mahal natin ang katotohanan. At ito ang sandata natin. Hindi philosophy, hindi talino ng tao, hindi emotions, kung hindi salita ng Diyos. Now, kapag may nagsabi na pare-pareho lamang ang reliyon, ano sagot natin? Galing sa Biblia. Kapag may nagsabi na hindi naman literal ang impyerno or hell, balikan natin ang Scripture. Kapag may nagsabi na pwede kang maligtas sa gawa, ipakita natin ang Bible verse in Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ang tunay na totoong grounded sa Word of God. Bago ko tapusin itong aking pag-share, nais kong ibahagi ang Romans chapter 5 verse 8. But God commanded His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang sentro ng Biblia ay hindi debate. Ang sentro nito ay si Kristo. Tayo ay makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaibigan, buksan mo ang puso mo, tanggapin si Jesus bilang iyong sarili at Panginoon sarili tagapagligtas. At kung gusto mong gawin ang bagay na yun, itype mo sa comment section ang please pray for me. Pag-pray po kita. At para tumibay palalo ang pananampalataya mo, kilalanin mo ang Biblia ng gusto. Kung gusto mong tumayo sa gitna ng confusing world, hawakan mo ang salita ng Diyos. Kung gusto mong maging handa na magbigay ng depensa, mag-aral ka ng salita ng Diyos araw-araw. Kung nakatulong ito sa iyo, mag-subscribe ka sa channel na ito. I-like mo na rin po ang video nito at mag-comment ka, Scripture alone. At kung may topic kang gustong nating pag-usapan sa susunod na mga video, ilagay mo sa comment section. Muli, magandang araw. God bless.